Tignan mo itong mabuti. Ito ang kalagayan ng mundo noong isinisilang si Jesus. Sa video na ito hihimayin natin at titignan na din natin kung ano ang kalagayan o itsura ng mundo noong isinilang si Jesus. Napakahalaga nito dahil dito natin makikita ang timeline ng mundo. Malalaman din natin dito ang pinakaugat ng lahat ng mga kaganapan na nangyayari ngayon sa mundo. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Habang ipinapanganak si Jesus sa isang yungib sa Judea, iisa lang noon ang kapangyarihang humahawak sa buong Israel at sa halos buong Mediterranean. At ito ang Imperyong Romano, pero hindi na ito ang dating republika. Sa panahong iyon kasi, iisa na lang ang namumuno at siya ang unang Roman Emperor na si Caesar Augustus. At may nakakagulat na detalye tungkol sa kanya. Bago niya ideklarang emperor ang sarili niya, kilala siya bilang Octavian, isang general na inampon ni Julius Caesar. Siya rin ang taong tuluyang tumalo kina Mark Antony at Cleopatra, ang huling reyna ng Egypt. Sa panahong iyon si Augustus ang pinakamakapangyarihang tao sa buong planeta. Itinatag niya ang tinatawag na Pax Romana. Ito ay isang uri ng batas na pinapanatili ang kapayapaan sa pamamagitan ng espada. Ang impluwensya niya ay umaabot mula sa baybayin ng Hispanya hanggang sa mga disyerto ng Syria, mula Gaul hanggang Egypt. Pero may isang puwersang hindi natitinag ng Roma. Sa silangan naroon ang Persia, ang Parthian Empire, isang malawak na kaharian na umaabot mula Mesopotamia hanggang halos India. Ito ang mga lupain na kilala natin ngayon bilang Iran, Iraq at Turkey, ang mga tagapagmana ng sinaunang Persya. Namumuno roon si Phraates IV, isang malupit na hari na inagaw ang trono sa pamamagitan ng pagpatay sa sarili niyang ama at 13 niya pang mga kapatid. Ang Persya ang nag-iisang superpower na may lakas ng loob na tumayo laban sa Roma. Matapos ang digmaan, nag-alok si Emperor Augustus ng kasunduang pangkapayapaan. Kasama sa alok na yon ang isang regalo, isang Italian slave na ang pangalan ay Musa. Pero si Musa ay hindi ordinaryong alipin. Siya ay maganda, matalino at may matinding ambisyon. Mabilis niyang nabihag ang loob ng brutal na hari. Hindi nagtagal, siya ang naging paboritong asawa ni Phraates IV. At kalaunan, nagkaanak sila. Isang batang lalaking pinangalanang Phraates V. Ngayon may anak na si Musa. May tagapagmana na siya. Pero may problema. Mas malakas ang karapatan sa trono ng ibang anak ng hari. Kaya gumawa si Musa ng plano. Hinimok niya ang kanyang asawa na ipadala ang 4 na pinakamatatandang anak nito sa Roma, kunwari para sa maayos na edukasyon. Sa totoo lang nililinis niya ang daan papunta sa kapangyarihan. At nang malayo na ang kanyang mga karibal, iisa na lang ang hadlang, ang hari mismo. Isang gabi nang hindi na niya ito kailangan, iniabot ni Musa ang isang tasa ng alak sa kanyang asawa. May halong lason ng alak. Bumagsak at namatay si Phraates IV sa sarili niyang mesa. At sa isang iglap, isang dating Roman slave ang umupo sa trono ng makapangyarihang imperyong Persian, namumuno kasama ang sarili niyang anak. Ito ang uri ng politika, panlilinlang at pagtataksil na gumigimbal sa mundo noong isinisilang si Jesus. Pero hindi pa rito nagtatapos ang kwento ni Musa. Kailangan muna nating huminto at tingnan ang isa pang mahalagang detalye sa panahong iyon. Ang Persya ay lupain ng mga magi, mga astrologer at sinaunang paniniwala. At dito nagmula ang mga taong kilala natin ngayon bilang ang wise men. Hindi talaga sila mga hari. At lalong hindi sila dumating sa mismong gabi na ipinanganak si Jesus. Sila ay mga magi, mataas na ranggong astronomer priests mula sa Persya. Mga taong sanay sa agham at pananampalataya na sanay magbasa ng galaw ng langit. May nakita silang kakaiba sa kalangitan. Malamang isang bihirang conjunction ng Jupiter at Saturn. Para sa kanila, hindi iyon basta bituin. Ayon sa kanilang mga kalkulasyon, isa itong palatandaan na may isinilang na natatanging hari sa Judea. Kaya sinundan nila ang tanda sa langit. Hindi ng ilang araw kundi halos 2 years hanggang makarating sila sa Jerusalem. Ang 3 dignitaryo mula sa Parthian Empire ay may diplomatic immunity. Kaya direkta silang humiling ng pakikipagkita kay Herod the Great, ang pinunong iniluklok ng Roma upang mamuno sa Judea. Isang tanong lang ang kanilang dinala, saan isinilang ang hari ng mga Hudyo? At doon nagsimulang manginig si Herod. Hindi siya isinilang na hari, itinalaga lamang siya ng Roma. Wala siyang dugo ni David sa kanyang ugat. At ngayon may mga dayuhan na nagsasabing may ipinanganak na likas na hari. Dahil sa kaba, ipinatawag ni Herod ang mga chief priests. At malinaw ang sagot nila. Ayon sa propesiya,
Ang Mesiyas ay isisilang sa Bethlehem ng Judea at magmumula sa angkan ni David. Sa panahong iyon, patuloy pa ring naghihintay ang Israel sa Mesiyas, ang tagapagligtas na ipinangako ng maraming propeta. Isang pinunong magpapalaya sa kanila mula sa pagkaalipin at magdadala ng hustisya at kapayapaan. Pero may problema. Nasa pinakamahabang prophetic silence ang Israel. Mahigit 400 years na walang propeta, walang malinaw na tanda. Unti-unting naging bulag ang pananampalataya. Kaya kahit ilang oras lang nalakad ang layo ng Bethlehem mula Jerusalem, wala ni isang pari ang nagpunta upang tingnan kung totoo ngang isinilang na ang tagapagligtas. Ang mga dayuhan lang, ang mga pantas mula Persya, ang sumunod sa bituin. At nang makarating sila sa Bethlehem, hindi nasanggol ang kanilang natagpuan. Isang 1-year-old child na si Jesus. Lumuhod sila at naghandog ng 3 prophetic gifts, gold para sa pagiging hari, frankincense para sa kanyang pagka-Diyos, at myrrh, isang paunang tanda ng kanyang kamatayan. At mahalaga ang detalye na yon, dahil ang gintong inihandog ang naging pondo para sa pagtakas ni Maria, Jose, at ng bata patungong Egypt nang ipag-utos ni Haring Herod ang pagpatay sa lahat ng batang lalaki na under 2 years old sa Bethlehem at mga karatig lugar. At may isa pang detalye na madalas hindi napapansin. Mabilis ang kanilang paglalakbay, ilang linggo lamang dahil sa isa sa pinakadakilang imbensyon ng panahong iyon, ang Roman road system. Sa ilalim ng utos ni Caesar Augustus, pinagdugtong-dugtong ng Roma ang mundo sa pamamagitan ng mga kalsada. Mahigit 50,000 miles ng sementadong daan ang kanilang itinayo. Para mo na ring pinalibutan ang buong mundo ng 5 times gamit ang mga highway na gawa sa bato. At iisa ang sentro ng lahat, ang lungsod ng Rome. Dito isinilang ang kasabihang all roads lead to Rome. Tandaan mo ito, mahalaga ito mamaya dahil ang mismong mga kalsadang ginamit ng Roma para kontrolin ng mundo ang siya ring dinaanan ng mga unang Kristiyano para dalhin ang pangalan ni Jesus hanggang sa pinakamalayong sulok ng imperyo. Pero hindi lang Roma ang may ambisyosong proyekto. Sa kabilang panig ng mundo, sa China, patuloy ang pagtatayo ng Great Wall. Milya-milyang bato at lupa na pinatong-patong ng kamay ng tao. Isang napakalaking pader na parang ahas na gumagapang sa kabundukan. Itinayo para pigilan ang mga kaaway mula sa hilaga. Nasa year 1 before Christ na ang mundo at ang Great Wall ay umaabot na ng mahigit 3,700 miles. Pinoprotektahan nito ang isa pang dambuhalang imperyo, ang Han Dynasty ng China. Isang superpower na may halos 60 million people, kasing lawak at kasing lakas ng Roma. Pero sa tuktok ng kapangyarihang iyon, isang bata ang nakaupo sa trono, si Emperor Ping. Noong siya ay koronahan bilang Son of Heaven, siya ay 8 or 9 years old pa lamang. Sa papel, siya ang absolutong pinuno ng China. Sa realidad, isa siyang bilanggo sa loob ng isang gintong kulungan. Hindi niya kayang pumili kung ano ang kakainin niya sa umaga. Hindi siya pwedeng lumabas ng palasyo. Hindi siya pwedeng magkaroon ng kaibigan. Sa likod ng trono may ibang tunay na namumuno. Isang lalaking nagngangalang Wang Mang. Kamag-anak siya ng imperial family at itinalaga bilang regent kunwari para alagaan ng batang emperador. Matalino si Wang Mang, maalam, at napakadelikadong ambisyoso. Pero sa paningin ng publiko, hindi siya mukhang masama. Sa katunayan, isa siyang public relations genius. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang simpleng scholar ng mga sinaunang aklat. Ipinamigay niya ang kanyang sweldo. Namuhay siya ng payak at mahigpit at nakuha niya ang loob ng bayan. Pero lahat iyon ay isang maskara. Habang siya ay ngumingiti sa harap ng madla, unti-unti niyang inilalagay ang kanyang mga kakampi sa mahahalagang posisyon. Ang kanyang mga kalaban, tahimik na ipinatapon o kaya'y pinilit na tapusin ang sarili nilang buhay. Habang ang mundo ay abala sa kapanganakan ng isang sanggol sa Judea, ang mga imperyo ng lupa ay pinapatakbo ng panlilinlang, ambisyon at lihim na kapangyarihan. At hindi pa tapos ang kwento. Ang huling galaw ni Wang Mang ay mas lalong nagpatibay ng kanyang kapangyarihan. Pinakasalan niya ang sarili niyang anak na babae sa batang emperador. Isang hakbang na tuluyang nagsara ng anumang pagtutol sa trono. Maaaring isipin ng iba na noong panahong iyon, walang koneksyon ng silangan at kanluran. Na ang nangyayari sa Far East ay hindi alam ng mundo sa kabila. Pero mali iyon. Nang mamatay si Haring Herod, bumalik si Jesus sa Judea habang siya ay bata pa. Doon siya lumaki, sa Nazareth. Isang maliit na nayon ng Nazareth, may halos 300 people lamang. Pero may lihim ang lugar na iyon. Mga 6 kilometers lang ang layo, halos 1 hour na lakad, dumaraan ang isa sa pinakamahalagang highway ng sinaunang mundo.
ang Via Maris. Ang ibig sabihin nito ay the way of the sea. Isa itong pangunahing trade route na nag-uugnay sa mga dakilang imperyo mula Egypt papuntang Mesopotamia at higit pa. Ang Via Maris ay konektado sa mas malaking network, ang Silk Road. Isang napakalawak na daanan na umaabot ng humigit kumulang 8,000 kilometers nagdurugtong sa China at Rome sa pamamagitan ng Central Asia, Persia, India at ng Arab world. Tinawag itong Silk Road dahil sa isa sa pinakamahalagang produkto nito, Chinese silk. Napakahalaga ng seda na sinubukan pa ng Roman Senate na ipagbawal ito dahil inuubos nito ang gold reserves ng imperyo. Isipin mo ang tanawin, mga caravan na may hundreds of camels naglalakbay ng ilang buwan sa gitna ng walang katapusang disyerto. Karga ang seda, spices, incense, precious stones, Roman glass, ivory at mga manuscript. Mas malawak pa ang saklaw ng Silk Road kaysa sa alinmang Roman highway. Ang buong biyahe mula dulo hanggang dulo ay maaring tumagal ng ilang buwan, minsan higit 1 year, pero iilan lang ang gumagawa ng buong paglalakbay. Kadalasan, palipat-lipat lang ng kamay ang mga produkto habang dumaraan ang mga caravan. Chinese silk, Indian spices, Arabian incense, Roman glass. Pero may mas mahalagang bagay na dumadaan sa rutang iyon at hindi ito nahahawakan. Mga ideya. Sa rutang ito, nakarating ang Buddhism mula India papuntang China. Dumaan dito ang Babylonian astronomy, mathematics at mga balita mula sa iba't ibang lupain. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, ang isang mensahe ay pwedeng magsimula sa isang dulo ng mundo at makarating sa kabila sa loob lang ng ilang linggo. Ang Via Maris ang isa sa pangunahing ugat na nagdurugtong sa puso ng Rome patungo sa Far East sa pamamagitan ng Silk Road. Kaya kahit ang Nazareth ay tila nakatago sa mga burol, ilang milya lang ang layo ang daanang dinaraanan ng mga hukbo, mga karavan at balita, nag-uugnay sa kanluran at silangan. Hindi lumaki si Jesus na hiwalay sa mundo. Lumaki siya na nakikita ang global trade, ang pagdaan ng mga imperial army, ang pag-agos ng mga ideya mula sa silangan. Lumaki siyang pinapanood ang mundo na dumaraan, nakatago pero lantad. Pinili ng Diyos na itago ang kanyang anak sa lugar na hindi hahanapin ng tao, pero sa lugar kung saan makikita siya ng lahat nang hindi nila namamalayan. At mula sa mga burol ng Nazareth makikita ng isang batang Jesus, ang Valley of Armageddon, ang entabladong magiging tagpuan ng huling labanan. At kung akala mo ay sapat na yon, may isa pang lungsod, 1 hour lang na lakad mula Nazareth, na mas lalong nagbukas ng mata ng batang Jesus sa mundo. Ang lungsod na yon ay Sepphoris. Muling itinatayo ito ni Herod Antipas para maging hiyas ng Galilea. Isang cosmopolitan capital na may teatro, makukulay na mosaics, masisiglang pamilihan at mga villa na may Roman style. Malaki ang posibilidad na dito nagtrabaho sina Jose at ang batang Jesus bilang mga karpintero. Kasama ang mga taong galing sa iba't ibang bansa, nakakarinig ng sari-saring wika at nasasaksihan ng pulso ng mundo. Habang lumalaki si Jesus sa Galilea, sa kabilang dulo ng mundo, may isa ring batang nagsisimulang magtanong. Noong year 6 after Christ, si Emperor Ping ng China ay nasa 14 years old na. Nagsisimula na siyang magnanais na mamuno ng totoo at hindi iyon gusto ni Wang Mang. Isang araw sa gitna ng isang selebrasyon, iniabot ni Wang Mang sa batang emperador ang isang tasa ng medicinal wine, kunwari ipanalangin para sa mahabang buhay. Pagkalipas ng ilang araw, patay na ang bata. Ang opisyal na kwento, namatay dahil sa sakit. Pero para sa maraming historian, malinaw ang hinala. Nilason siya. Ang batang emperador ay pinatay ng mismong lalaking nangakong magpoprotekta sa kanya. At doon tuluyang nahulog ang maskara. Inagaw ni Wang Mang ang trono, idineklarang emperor ang sarili at itinatag ang Qin Dynasty. Kahit sinubukan niyang magpatupad ng radikal na reforma, ang kanyang dinastiya ay tumagal lamang ng 15 years. Sa huli siya ay pinatay, nasawi sa kamay ng galit na taong bayan. Habang gumuho ang kapangyarihan sa China, may isa pang imperyo ang nagsimulang mag-crack, ang Parthian Empire. Naalala mo pa ba si Musa, ang Roman slave na naging reyna ng Persia kasama ang kanyang anak? Sa loob ng ilang taon, tila perpekto ang kanyang plano, hanggang sa sumiklab ang tensyon dahil sa Armenia, ang mainit na border sa pagitan ng Rome at Persia. Pinili ni Musa ang kapayapaan. Isinuko niya ang Armenia kapalit ng pagkilala ng Rome sa kanyang anak na si Phraates V bilang lehitimong hari ng Persia. Isang mapanganib na kasunduan. Nagbigay ito ng kapayapaan sa Rome, pero sinindihan nito ang galit ng mga maharlika ng Persya.
Hindi nila kailanman tinanggap na ang trono ng Persya ay hawak ng anak ng isang Italian slave o na ang kanilang kaharian ay yumuyuko sa Rome. Noong year 4 after Christ sumabog ang galit. Nag-organisa ng kudeta ang mga Maharlika, pinatalsik si Musa at ang kanyang anak at iniluklok si Artabanus III. Napilitang tumakas si Musa at ang kanyang anak patungong Rome, kung saan sila tinanggap ni Augustus bilang mga piraso sa mas malaking laro ng kapangyarihan. At doon nagtapos ang kwento ng babaeng mula alipin sa Rome ay naging reyna ng Persya at bumagsak muli. Samantala patuloy na lumaki si Jesus sa Nazaret hanggang sa dumating ang araw na siya ay 30 years old at sa araw na yon nagsimula ang kanyang ministeryo. Pagkatapos ng 3 decades ng paghihintay, paggawa at katahimikan, iniwan ni Jesus ang bayang nakakita sa kanyang paglaki. Naglakad siya patungo sa Jordan River kung saan may isang lalaking nagngangalang John the Baptist na nagbabautismo ng mga tao. Doon si Jesus ay binautismuhan sa pinakamababang lugar sa mundo. Ang Jordan River ay dumadaloy sa 430 meters below sea level, ang pinakamababang lupa sa buong planeta. Isang lugar ng mga simula at mga wakas. Dito unang pumasok ang Israel sa Promised Land sa pamumuno ni Joshua. Dito rin kinuha si Elijah sa isang karwaheng apoy. Mula roon pinangunahan ng Holy Spirit si Jesus papasok sa malawak na ilang ng Judea. Nag-ayuno siya ng 40 days and 40 nights. At matapos pagtagumpayan ng tukso ni Satanas, bumalik siya, hindi bilang karpintero, kundi bilang tagapagligtas. Umuwi siya sa Nazaret, pumasok sa sinagog, puspos ng kapangyarihan ng Espiritu. Pero ang bayang nakakilala sa kanya mula pagkabata ay hindi handa sa kanyang mensahe. Tinanggihan siya ng sarili niyang bayan. Hindi na siya muling babalik sa Nazaret. Pero hindi doon nagtapos ang kwento. Doon pa lang ito nagsisimula. Mula roon, naglakbay si Jesus patungo sa baybayin ng Galilea at doon niya tinawag ang kanyang mga unang alagad. Sa Kana, ginawa niya ang kanyang unang himala at pinili niya ang masiglang bayan ng Capernaum bilang tahanan niya at ng kanyang mga tagasunod. Sa loob ng 3 years, nilibot ni Jesus ang Judea at Galilea. Sa Kana, pinagaling niya ang alipin ng isang Roman centurion kahit wala siya roon mismo. Pagkatapos pumunta siya sa Nain kung saan binuhay niya ang nag-iisang anak ng isang biyudang babae. Dumaan siya sa Chorazin, nangaral at nagpagaling. Sa Bethany binuhay niya si Lazarus mula sa kamatayan. Sa bawat lugar na kanyang puntahan, dumarami ang tao sa mga tarangkahan ng mga lungsod. Mga taong naghahanap ng pag-asa, ang may sakit, ang inaapi, ang mga nawalan ng lahat. Lumapit sila sa kanya dala ang bigat ng desperasyon sa kanilang mga puso. At doon nagsimula ang sunod-sunod na himala. Jerusalem, Perea, Jericho, Gadara. Sa panahong iyon umiikot ang buhay sa lupain ng Israel sa iisang paniniwala, Judaism. Ito ang pananampalataya ng mga Hudyo at nakatayo ito sa 3 pillars. Una, ang Torah, ang kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moses na nagtuturo kung paano mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ikalawa, ang mga propeta, mga taong pinili ng Diyos para ipahayag ang kanyang salita at gabayan ang bayan. At ikatlo, ang mga writings, mga aklat ng karunungan, panalangin at mga awit. Pero hindi lang iyon ng impluensya sa mundo noon. Malakas din ang impluensya ng Rome. Hinangaan ng mga Romano ang kultura ng Greece. Kaya inangkin nila ang mga Diyos nito. Pinalitan lang ang mga pangalan. Si Zeus ay naging Jupiter. Si Hera ay naging Juno. Si Athena ay naging Minerva. Makapangyarihan ang mga Diyos na ito. Pero pabago-bago at may ugaling tulad ng tao. Sa silangan naman, sa makapangyarihang Persya, namayani ang Zoroastrianism. Ang kanilang propeta, si Zarathustra, ay nabuhay maraming siglo bago si Kristo. Naniniwala sila sa isang mabuti at manlilikha na Diyos, si Ahura Mazda, na nakikipaglaban sa masamang espiritu na tinatawag na Angra Mainyu. Para sa kanila, ang kasaysayan ng mundo ay isang labanan ng liwanag at dilim, ng mabuti at masama. Naniniwala sila sa paghuhukom pagkatapos ng kamatayan, sa paglilinis ng kaluluwa at sa buhay na darating pa. Mahalaga ito dahil bago pa man dumating ang Greece at Rome, ang Persya ay minsang namuno sa Judea. Maraming ideya tungkol sa muling pagkabuhay, sa ranggo ng mga anghel at sa likas ng mga demonyo ang lalong tumibay sa panahong ito dahil sa paghahalo ng mga kultura. Pero mas malawak pa ang mundo noon. Kung maglalakbay ka papalayo sa silangan, mararating mo ang India. Doon matagal nang umiiral ang mga sinaunang tradisyon tulad ng Hinduism at Buddhism, mga landas ng karunungan at paglaya para sa milyon-milyong tao.
Itinuturo ng mga paniniwalang ito kung paano makamit ang karunungan at panloob na kapayapaan. Naniniwala sila na ang tao ay muling ipinapanganak ng paulit-ulit sa isang siklo na tinatawag na reincarnation. Si Buddha, ang nagtatag ng Buddhism, ay nagturo na ang tunay na kapayapaan sa loob ay makakamtan sa pamamagitan ng pagbitaw sa paghihirap. Para sa kanya, ang ugat ng sakit ng tao ay ang pagkapit at ang lunas ay ang pagbitaw. Samantala sa malayong China, iba naman ang hinahanap ng mga tao. Isa sa mga landas doon ay ang Confucianism, isang katuruan tungkol sa tamang pakikitungo sa kapwa, tungkulin, disiplina at kaayusan sa lipunan. Hindi ito nagturo tungkol sa mga Diyos, kundi kung paano mamuhay ng maayos bilang bahagi ng isang komunidad. Mayroon din ang Taoism. Itinuro nito na ang bawat tao ay dapat sumunod sa tao, na ang ibig sabihin ay the way. Isang pamumuhay na nakaayon sa kalikasan, hindi laban dito. At para sa marami, may simpleng paniniwala rin, ang paggalang sa mga espiritu ng ninuno at sa mga lokal na Diyos. Bumalik naman tayo sa Mediterranean sa sinaunang Egypt. Doon patuloy pa ring sinasamba ang mga lumang Diyos tulad ni Ra, Isis at Osiris. Pero sa panahong ito, ang kanilang relihiyon ay halo na ng Greek at Roman beliefs. Samantala sa mga kagubatan ng Europe, ang mga Celtic at Germanic tribes ay tumatawag sa mga puwersa ng kalikasan sa pamamagitan ng kanilang mga druid. Naniniwala sila sa mga hindi nakikitang kapangyarihan, mga espiritu ng lupa at langit. Sa buong mundo, puno ito ng mga relihiyon, paniniwala at tanong. Pero may isang tanong, ano naman ang nangyayari sa kabilang panig ng mundo, sa American continent sa parehong panahon? Sa mga gubat ng Central America at sa kabundukan ng Andes, may mga dakilang sibilisasyon na unti-unting umaangat, tahimik at hindi alam ng ibang bahagi ng mundo. Sa lugar na tinatawag nating Mexico ngayon, ang mga Maya ay nasa panahon ng paglago na tinatawag ng mga scientist na late pre-classic. Hindi sila basta magkakahiwalay na tribo. Nagtatayo sila ng malalaking lungsod tulad ng El Mirador na may napakalalaking piramid na halos kapantay ng sa Egypt sa dami ng ginamit na materyales. Mayroon silang pagsusulat, mathematics at matinding interes sa oras at mga bituin. At may isa pang kahangahangang lugar na nagsisimula pa lang mabuo noon, malapit sa kasalukuyang Mexico City. Sa mismong panahon ni Kristo, sinisimulan na ang pagplano at pagtatayo ng Teotihuacan. Paglipas ng mga siglo, makikilala ito bilang the City of the Gods, isang malawak, maayos at organisadong lungsod. Mas patimog pa, sa disyerto ng Peru, ang Nazca culture ay nagsisimula ng gumuhit ng kanilang mga tanyag na linya sa lupa, malalaking hugis na makikita lamang mula sa langit. Habang ang mga Moche ay nagtatayo ng mga kaharian na may mga templo at adobe sculptures. Samantala sa hilagang bahagi ng kontinente, sa lugar na ngayon ay United States, ang Hopewell culture ay gumagawa ng malalaking burial mounds at may trade routes na umaabot ng thousands of miles. Sa buong mundo, ang mga tao ay naghahanap ng sagot. Ano ang buhay? Ano ang mabuti at masama? Ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan? Magkakapareho ang mga tanong, pero magkakaiba ang mga sagot. At habang nangyayari ang lahat ng ito, may isang sandali na maghihiwalay sa kasaysayan ng mundo sa dalawa. Sa parehong oras ang Jerusalem ay naghahanda para sa Passover at si Jesus ay naglakbay patungo sa banal na lungsod. Kailangan niyang makarating sa tamang oras. May mensahe siyang dapat ipahayag. Mahaba ang kanyang paglalakbay. Dumaan siya sa mga nayon ng Samaria at sa rehiyon ng Perea, sa kabilang panig ng Jordan River. Habang naglalakbay, itinuro niya ang tungkol sa Kingdom of God at inihahanda ang kanyang mga tagasunod sa mga darating na pangyayari. Pero bago siya pumasok sa Jerusalem mula sa Bethany, ginawa niya ang isang himalang hindi na maaaring balewalain. Binuhay niya si Lazarus, isang lalaking 4 days ng patay at nakalibing na. Ito ang pinakalantad at pinakamatapang na himala sa lahat, wala nang atrasan. Kumalat ang balita na parang apoy. Ang buong Jerusalem ay nag-uusap tungkol sa muling pagkabuhay ni Lazarus. At para sa mga religious leaders, iyon na ang huling patak. Mula sa araw na iyon, opisyal na nilang sinimulan ang pagplano ng kanyang kamatayan. Papunta na sa wakas ang lahat at alam yon ni Jesus. Dumating na ang oras para tuparin ang dahilan kung bakit siya isinilang. Ang ialay ang kanyang sariling buhay. Matapos mangaral sa Perea at Jericho, bumalik siya sa Bethany. Doon humigit kumulang 2 weeks bago ang kanyang kamatayan. Isang tahimik pero mabigat na pangyayari ang naganap. Si Maria ay lumapit kay Jesus at pinahiran ng kanyang mga paa ng napakamahal na pabango. Tahimik na sinabi ni Jesus, ayon kay Jesus, para ito sa aking libing.
Siya lamang ang nakaunawa, siya lang ang nakaalam na dumating na ang eksaktong sandali. Dumating ang Passover, ang pinakamahalagang pista para sa bawat Hudyo. At ang huling linggo ng buhay ni Jesus ay hindi isang pagtakas. Isa itong maingat na hakbang, isang sadyang pagharap. Nagsimula ang lahat sa kanyang pagpasok sa Jerusalem. Kumalat ang balita na parang apoy. Ang lalaking bumuhay kay Lazarus ay nasa tarangkahan na ng lungsod. Lumabas ang napakalaking karamihan para salubungin siya. Sumakay si Jesus sa isang batang asno at nagsimulang bumaba mula sa Mount of Olives patungo sa lungsod. Tinanggap siya ng mga tao na parang hari. May hawak silang mga sanga ng palma at sumisigaw. Ayon sa karamihan, Hosana, mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, ang Hari ng Israel. Sobrang bigat ng tensyon sa Jerusalem, parang pwedeng hiwain sa kutsilyo. Desperado na ang mga religious leaders na pigilan si Jesus. At isang gabi, dumating ang pagkakataong hinihintay nila. Si Judas Iscariot, isa sa 12 disciples, ay ipinagkanulo ang kanyang guro kapalit ng 30 pieces of silver, ang presyo ng isang alipin. At doon, naselyuhan ang pagtataksil. Pagkatapos ng Last Supper, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa isang hardin na tinatawag na Getsemani sa labas lamang ng pader ng Jerusalem. Doon sa kilalang Mount of Olives, si Jesus ay inaresto. Hinila siya ng mga sundalo sa gitna ng dilim patungo sa Upper City, isang eksklusibong lugar kung saan naninirahan ng mayayaman at makapangyarihan. Sa isang marangyang bahay, naghihintay si Anas, ang dating high priest. Ayon sa sarili nilang batas, ipinagbabawal ang mga paglilitis sa gabi, ipinagbabawal ang mga paglilitis sa panahon ng Passover, at ipinagbabawal ang pagbitay sa mismong araw ng hatol. Ngunit sa gabing iyon nilabag ng mga pinunong panrelihiyon ang bawat isa sa kanilang sariling mga tuntunin. Mula sa bahay ni Anas, dinala si Jesus kay Cayapas, ang kasalukuyang high priest. Ang mga Jewish priest ay namumuno sa bayan na parang mga hari, pero wala silang kapangyarihan na magpatupad ng kamatayan. Kailangan nila ang pahintulot ng Rome. Kaya dinala si Jesus sa palasyo ni Herod kung saan namumuno si Pontius Pilate. Ito na ang fourth trial ni Jesus sa loob ng mas mababa sa one day. At hindi nila gusto ang mabilis na kamatayan. Ang gusto nila ay ang pinakamasakit na parusa na kayang ibigay ng imperyo. Crucifixion. Isang kamatayang nakalaan lamang para sa mga rebeldeng alipin at mga kaaway ng estado. Tinanong ni Pilate si Jesus, pero wala siyang nakitang banta laban sa Rome. Lumabas siya sa harap ng mga tao at malinaw na sinabi, ayon kay Pilate, inosente ang taong ito. Sumabog ang galit ng karamihan. Hindi maunawaan ni Pilate bakit ang parehong mga taong ilang araw lang ang nakaraan ay tumanggap kay Jesus bilang hari, ngayon ay humihingi ng kanyang kamatayan. 5 araw lang ang nakalipas, tinawag nila siyang hari. Inakala nilang siya ang magiging mandirigma, isang political liberator na dudurog sa Rome. Pero ngayon, nakita nila siya na nakagapos, dinuraan at binugbog. Para sa kanila, isa na lamang siyang panlilin lang. Isang mahina at walang laban na bilanggo. Ang pagkadismaya ay naging galit at walang tigil ang sigaw ng mga tao. Ayon sa karamihan, ipako siya sa krus. Sa huli, ibinigay ni Pilate si Jesus sa kanyang mga sundalo upang hagupitin, isang napakabrutal na parusa sa pag-asang mapatahimik ang galit ng bayan. Pero nang makita ng mga tao na mas lalo siyang humina, mas lalo siyang naging tao, lalo nilang hiniling ang kanyang kamatayan. Sumuko si Pilate. Hinugasan niya ang kanyang mga kamay bilang tanda ng pag-iwas sa pananagutan at ibinigay si Jesus upang ipako sa krus. Ilang oras na lang bago ang kanyang huling hininga. Hinila siya ng mga sundalo palabas ng praetorium. Isinampa sa kanyang balikat ang pahalang na biga ng krus at naglakad si Jesus mula sa praetorium patungo sa Golgota. Dumaan sa gitna ng lumang lungsod ng Jerusalem, isang daan na may haba lamang na humigit kumulang 600 meters. Ngayon ito ang isa sa pinakabanal na lugar sa mundo. Ang Via Crucis kilala rin bilang Via Dolorosa. Pero noong araw na yon, isa lamang itong ordinaryong kalsada na ginawang lagusan ng kamatayan. Lubhang nanghina si Jesus dahil sa hagupit. Bumigay ang kanyang katawan sa bigat ng kahoy. Bumagsak siya sa lupa. Dinurog siya ng bigat ng krus sa alikabok. Sa wakas narating niya ang huling hantungan. Isang mabatong burol sa labas ng pader ng lungsod, ang Golgota. At dumating ang sandali. Sa 9 o'clock in the morning ipinako siya sa krus. At sa 3 o'clock in the afternoon dumilim ang langit. Hininga ang kanyang huling mga salita si Jesus. Ayon kay Jesus, natapos na. Yun ang kanyang misyon. Hindi nila kinuha ang kanyang buhay. Ibinigay niya ito. Ang bawat himala,
Ang bawat aral ay patungo sa eksaktong sandaling ito. Ang dahilan ng kanyang pagsilang ay hindi para mabuhay bilang hari, kundi para mamatay bilang handog. Ngunit hindi ang krus ang huling hantungan. Ito ang pintuan, ang simula ng isang bagay na pambihira. Muling nabuhay si Jesus. Sa loob ng 40 days nagpakita siya sa iba't ibang lugar. Sa Jerusalem, sa Galilee, sa daan patungong Emmaus. Mahigit 500 people ang nakakita sa kanya. Sa kanyang huling pagpapakita, tinipon ni Jesus ang kanyang mga alagad sa Mount of Olives malapit sa Jerusalem. At doon, nasaksihan nila mismo ang pag-akyat ni Jesus sa langit hanggang sa matakpan siya ng ulap. Sa huling sandaling iyon, hindi siya nag-iwan ng pisikal na ebidensya. Sa halip, nag-iwan siya ng isang pangako, ang pinakamakapangyarihang patunay sa lahat. Ipinangako niya na bababa ang Espiritu ng Diyos at ang Espiritong ito ang mag-aakay sa mga tao sa kanya sa buong kasaysayan. At 50 araw makalipas, nangyari ito. Sa Pentecost, iniwan ng mga alagad ang kanilang takot. Lumabas sila sa mga lansangan at ipinahayag na ang hari ay nagtagumpay laban sa kamatayan. Sa araw na yon, 3,000 people ang nabautismuhan. Sa loob lamang ng ilang taon, kumalat ang mensahe sa buong Roman Empire. Malinaw ang misyon. Natalo ang kamatayan. At ngayon, ipinagkatiwala ng guro sa kanila ang mensaheng ito para sa buong mundo. Nagapi ang kamatayan. Nagawa ang pangako. Iilan lamang sila, mga mangingisda at mga maniningil ng buwis. At ang hinaharap ng mundo ay inilagay sa kanilang mga kamay. Pero hindi sila nag-iisa. Ang kawalan ng katiyakan ay napalitan ng paninindigan. Ang takot ay naging tapang. Malinaw ang misyong iniwan ni Jesus. At sa gabay ng Holy Spirit, handa na silang baguhin ang mundo. Walang matagumpay na kilusan sa kasaysayan ang nagsimula ng ganito na ang pinuno ay hayagang pinatay. Noon may isang tuntunin na hindi kailanman pumalya. Patayin ng lider, mamamatay ang revolusyon. Eksperto rito ang mga Romano. Nang patayin nila si Judas of Galilee, nagkawatak-watak ang kanyang mga tagasunod. Nang ipapatay nila si Teudas, naglaho ang kanyang kilusan. Walang lider, walang adhikain. Simple, lohika. Pero kay Jesus ng Nazaret may nangyaring kakaiba. Isang anomaly sa kasaysayan na walang emperor ang makapagpaliwanag. Ang 12 disciples ay naglakbay sa buong mundo. Si Philip nangaral sa Syria at Asia Minor hanggang sa lugar na ngayon ay Turkey. Si Matthew sa Persia at Ethiopia. Si Andrew hanggang Greece. Si Thomas hanggang India. Si Bartolome sa Armenia. At si Paul ang pinakamaraming nilakbay. Dumaan siya sa Asia Minor, Greece, Syria, Macedonia at Italy. Nagtatag siya ng mga iglesia sa mahahalagang lungsod, Ephesus, Thessalonica, Philippi, Corinth at Rome. Pero paano nagawang baguhin ng 12 ordinary men ang mundo gamit lamang ang kanilang mga salita? Hindi ito basta kwento. Ito ay kasaysayan. Kung nais mong malaman ang landas na tinahak ng bawat apostol hanggang sa kanilang kamatayan, panoorin ang video na lumalabas sa screen ngayon. Matutuklasan mo kung paano mula sa mga lansangan ng Jerusalem hanggang sa dulo ng mundo, dinala ng 12 men ang mensaheng yayanig sa mga hari, guguho sa mga templo at hahati sa kasaysayan sa dalawa. Sandata lamang nila ang pananampalataya sa kanilang nasaksihan. Ito ang kwento ng kapanganakan ng simbahan at kung paano ang 12 disciples ay binago ang mundo sa pamamagitan ng pananampalataya at ng lahat ng kanilang isinakripisyo. Huwag mo itong palampasin. Dahil ang kwento nila ay patuloy na nabubuhay sa atin hanggang ngayon. Pagpapala sa iyo at sa iyong pamilya.